Si Mary Rose Perez ay isang simpleng nurse na may mabuting puso ngunit ginitgit ng malupit na tadhana upang maisalba ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid na may malubhang karamdaman na pilitan siyang pumasok sa isang lihim at marahas na kasunduan sa may-ari ng St. Jude Memorial Hospital. Ang gwapo, ngunit napakalamig at mapagmataas si Dr. Dexter Brian Del Carmen. Ang kontrata, magiging contract wife at incubator si Rose upang isilang ang tagapagmana ng pamilya Del Carmen sa loob na 1 taon, kapalit ng libreng gamutan ng kanyang kapatid at 5 milyong piso. Ngunit ang buhay sa loob ng kasunduan ay naging isang buhay na impyerno para kay Rose. Sa bawat sulok ng ospital at ng penthouse, hinarap niya ang lupit, pang-aapi at pisikal na pananakit ng kontrabida na si Katrina Lopez, ang tunay na kasintahan ni Brian. Dahil sa matinding bulag na pag-ibig ni Brian kay Katrina, palaging si Rose ang nagmumukhang masama, sinungaling at desperada sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lihim na pagmamahal ni Rose sa doktor, tinanggap niya bawat latay ng kahihiyan at pasong natamo para lamang sa kanyang kapatid at dinadalang sanggol. Matapos ang 7 buwang puno ng stress at trauma, parasahang nanganak si Rose sa isang premature na sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Liam. Ngunit sa mismong delivery room, marahas na binawi sa kanya ang bata upang ipasok sa poder ni Brian at Katrina. Sa pagtatapos na 1 taon, buong tapang na pinunit ni Rose ang 5 milyong tsekeng kabayaran sa kanya at lumipad patungong Canada kasamang kanyang pamilya. Iniwan ang nakaraan at ang lalaking dumurog sa kanyang pagkatao. Ngunit ang pag-ibig ni Rose ang naging metsa ng pagising kay Brian. Matapos matuklasan ang lihim na diary ni Rose at ang totoong lason sa ugali ni Katrina, tuluyang gumuho ang mundo ng doktor. Sa tende ng pagsisisi, iniwan ni Brian ang kanyang karangyaan sa Pilipinas at lumipat sa Canada kasama si Liam upang hanapin ang babaeng kanyang sinayang. Makalipas ang 5 taon, sa isang parke sa Toronto, muling pinagtagpo ng tadhana ang magkahalayang puso. Sa pagitan ng tapat na pagsisisi ni Brian at ng pagmamahal sa kanilang anak na si Liam, binigyan ni Rose ang kanilang pamilya ng isang bagong simula. Isang simula kung saan ang malupit na kontrata ay tuluyan ng napalitan ng isang tunay at panghabang buhay na pag-ibig. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga masusugid na tagapakinig sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa isa na namang kwentong magpapaiyak, magpapatapang at magpapatunay sa tindi ng pag-ibig at sakripisyo. Dito lang sa Ayesha TV. Mula sa panulat ng ating mahusay na star creator at producer, Boss Rainiel, inihahandog ko po sa inyong isang seryeng tatago sa inyong mga puso, ang kontratang asawa ni Dr. Del Carmen. Kaya naman ihanda ng inyong mga tissue, maupo ng komportable at sabay-sabay nating lakbayan ang buhay ni Mary Rose sa ilalim ng malupit na kontrata ng tadhana. Ito po ang inyong narrator, Miss Sandra, subaybayan natin ang buong kwento. Malamig ang ihip ng hangin ng St. Jude Memorial Hospital, ngunit mas malamig ang pawis na namumuong parang butil ng yelo sa noo ni Mary Rose Perez. Sa edad na 23, sanay siya sa amoy ng alkohol, sa nakakarinding tunog ng heart monitor at sa babalik-balik na yabag ng mga doktor at nurse. Isa siyang ganap na nurse sa ospital na ito. Ito ang pangarap na binuo niya sa loob ng malamig at madilim na silid ng ampunan. Matapos silang maulila ng kanyang 2 nakababatang kapatid nang mamatay ang kanilang mga magulang sa isang trahedya sa motorsiklo. Naalala pa ni Rose ang bawat latay ng sinturon ng kanilang malupit na tiyahin bago sila tuluyang itinapon sa bahay ampunan. Doon, sa kabila ng gutom at kakulangan, nangarap siya. Nangarap siya na maging nurse at balang araw makapunta sa Canada upang tuluyang maiahon sa dusa ang kanyang mga kapatid. Natupad niya ang pangarap na yon, naging nurse siya, ngunit ang tadhana ay isang mapaglarong kaaway. Mabilis nitong binawi ang kanyang kaunting ligaya na binuo niya. Ang masakit na katotohanan. Nurse Rose, nakuha ko ng laboratory results ng kapatid ko. Seryoso at may halong takot ang tinig ng co-nurse niya na si Jenny habang papalapit sa kanya.
Mabilis sinablot ni Rose ang papel. Parang binalot ng yelo ang kanyang buong katawan nang makita ang mga numero at ang pinal na diagnosis ng doktor. Diagnosis, acute myeloid leukemia, stage 4. Nasa kritikal na yugto ng kanyang kapatid. Kailangan itong sumailalim sa isang agresibong chemotherapy at bone marrow transplant at lalong madaling panahon. Magkano, Jenny? Magkanong kailangan? Nangangatog ang buong katawan ni Rose. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng pangilira ng luha. Ang paunang deposito pa lang para sa operasyon at mga gamot aabot ng 2 milyong piso. Rose, hindi pa kasama ang pang-araw-araw na pananatili sa ICU. Malungkot na sagot ni Jenny habang hinahawakan ang kanyang balikat. Saan ka kukuha ng ganyang kalaking halaga sa loob ng ilang araw? 2 milyon? Kahit ibenta pa ni Rose ang lahat ng kanyang mga organ, kahit magtrabaho siya ng 24 na oras araw-araw sa loob ng 10 taon, hindi niya kikitain ng ganong kalaking halaga sa maikling panahon. Ang kanyang kapatid, ang huling alaala ng kanyang mga magulang ay unti-unting namamatay sa harapan niya. Nang hina ang kanyang mga tuhod, napasandal si Rose sa pader ng ospital. Dahan-dahang napaupo sa sahig habang nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Humihikbi siya. Walang pakialam kung may makakakita sa kanyang ibang staff o pasyente. Ramdam niyang kawalan ng pag-asa. Ang pangarap niyang Canada tuluyan ang natunaw. Sa gitna ng kanyang marahas na pag-iyak, isang pares ng mamahaling sapatos na balat ang huminto sa kanyang harapan. Ang bango na isang pamilyar na pabango. Isang mamahaling timpla ng sandalwood at peppermint ang humaplos sa kanyang pang-amoy. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang basang mukha. Si Dr. Dexter Brian Del Carmen, isang respetado at kilalang hematologist, ang may-ari ng ospital na kinatatayuan niya. Ang kanyang boss at ang lalaking matagal ng lihim na minamahal ng kanyang nagdurusang puso. Matangkad ito, may matatalas na mata at may otoridad na tila kayang pabagsakin ng sinuman sa isang tingin lamang. Why are you crying on the floor, Nurse Perez? This is a hospital, not a drama set. Malamig, baritono at walang emosyong saad ng doktor habang nakapamulsa. Dr. Brian, napatayo si Rose. Mabilis pinunasan ng kanyang mga luha habang nanginginig. Ang kapatid ko, kailangan niya ng operasyon. May leukemia po siya. Tumingin si Brian sa hawak itong chart ng pasyente. Pagkatapos muling binalik ang malamig na tingin kay Rose. Walang bakas ng awa sa mga mata nito. Para kay Brian, ang buhay at kamatayan ay bahagi lamang ng araw-araw na negosyo. I am aware of the case at alam mo rin siguro kung magkano ang kailangan bayaran para simulan ng treatment. Saad ni Brian, ang boses ay tila musika na may dalang lason sa puso ni Rose. Opo, kaya po. Nagsusumamo ko sa inyo, Doc. Kayo po ang may-ari ng ospital na to. Pakiusap, simulan niyo po ang operasyon ng kapatid ko. Gagawin ko pong lahat. Magtatrabaho ng libre habang buhay dito. Kaltasan niyo ang sweldo ko. Maging utusan niyo ako. Basta iligtas niyo lang po ang kapatid ko. Sa tindi ng desperasyon, lumuhod si Rose sa harapan ng kanyang boss. Nawala lahat ng kanyang dignidad bilang babae at bilang nurse. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang tibok ng puso ng kanyang kapatid. Tiningnan lamang siya mula ulo hanggang paa ni Brian, tila ba tinatansya ang halaga ng babaeng nasa paanan niya. Pagkatapos lumingon to sa paligid upang tiyaking walang ibang nakakarinig sa kanila sa pasilyo. Tumayo ka, Nurse Perez. Ayoko nakakakita ng ganyang eksena sa ospital ko. Utos nito. Walang prenong lamig ng boses. Kung talagang gagawin mo lahat para sa kapatid mo, pumunta ka sa opisina ko mamayang eksaktong 8:00 ng gabi. Pag-usapan natin kung anong kaya mong ibigay kapalit ng buhay ng kapatid mo. Tumalikod si Brian na hindi man lang siya tinulungan tumayo. Naiwan si Rose na nakatulala sa sahig, hawak ang laboratory result ng kapatid. May takot sa kanyang dibdib, ngunit may liwanag ng pag-asa. Di niya alam ang paghakbang niya patungo sa opisina ng doktor mamayang gabi ang magiging simula ng kanyang impyerno.
Isang kasunduang kapalit ay ang kanyang katawan, ang kanyang dignidad at ang isang anak na isisilang ng walang pag-ibig. Eksaktong alas 8 ng gabi, nakatayo si Rose sa tapat ng marangyang pinto ng opisina ni Dr. Brian Del Carmen. Ang kanyang mga kamay malamig pa sa yelo at ang kanyang puso pumupukpok ng napakabilis. Tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili bago naglakas loob na kumatok. "Come in," saad ng baritonong boses mula sa loob. Dahan-dahang tinulak ni Rose ang pinto at pumasok. Nakita niya si Brian, nakaupo sa kanyang swivel chair, hawak ang isang baso ng mamahaling alak habang nakatingin sa labas ng malaking salaming bintana na nagpapakita ng nagtataas ang ilaw ng lungsod. Napakakisig nito, ngunit para kay Rose ang lalaking to ang kanyang huling pag-asa o ang kanyang magiging metsahan. "Maupo ka, Rose?" Seryosong saad nito nang di man lang lumilingon sa kanya. Naupo si Rose Cecilia sa tapat ng malaking malesa nito. "Doc, narito na po ako. Ano pong kailangan kong gawin? Handa po akong pumirma ng promissory note. Kahit ilang taon niyo pong kaltasan ng sweldo ko, gagawin ko." Humarap si Brian. May inilapag na isang makapal at opisyal na dokumento sa ibabaw ng lamesa. Diretsong tinulak ito sa harap ng dalaga. May nakasulat doon sa malalaking titik na tila sumampal sa sistema ni Rose. "Marriage Contract and Surrogacy Agreement." Napakunot noo si Rose, naguguluhan. "Ano po ito, Doc?" Tiningnan siya na mariin ni Brian gamit ang mga matang walang kahit anong init ng emosyon. "Isang kontrata, Rose? Isang transaksyon. Para saan po?" "Kailangan ng pamilya mo, partikular ng lolo ko na may-ari ng pinakamalaking shares ng ospital na ito, ng isang tagapagmana bago matapos ang taong ito. Kung di ako magkakaroon ng anak, mapupunta ang pamamahala at pagmamayari ng St. Jude Memorial Hospital sa aking sakim na pinsan." Malamig na paliwanag ng doktor. Sabay higop ng kanyang alak. "Pero bakit ako?" tanong ni Rose, bahagyang nangangatog ang boses. "Dahil ikaw ang pinakamalinis ang track record sa ospital na ito. Malusog ka, background check ka na, walang bisyo at higit sa lahat, kailangan mo ng pera? 1 taon, Rose. 1 taon tayong magsasama bilang mag-asawa sa papel at bibigyan mo ako ng isang anak, isang tagapagmana." Napatakip ng bibig si Rose, unti-unting napapaluha. "Anak, sa pamamagitan po ba ng siyensya, ng IVF?" Ngumisi ang nakakaloko si Brian, isang ngiting nagpataas ng balahibo ni Rose at nagpalit ng kanyang pagkatao. "No, I don't want artificial methods. Masyadong matagal, magastos at walang kasiguraduhan. Gagawa tayo ng anak sa natural na paraan, as a real husband and wife inside the bedroom." Parang sinampal si Rose ng malupit na katotohanan. Ang lalaking lihim niyang minamahal, ang lalaking pangarap niyang makasama sa marangal na paraan ay inalok siya ng isang transaksyon na gagamit sa kanyang katawan bilang isang makina na magluluwal ng bata. At pagkatapos ng 1 taon, pagkatapos kong isilang ang bata, humihikbing tanong ni Rose, "Pipirmahan natin ang annulment. Iiwan mo ang bata sa akin at kapalit noon, babayaran ko lahat ng medikal na gastusin ng kapatid mo hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Kasama na ang pagpapadala sa iyo sa Canada kung yun pa rin ang pangarap mo. You will walk away with nothing but your freedom and your money." Walang kaabog-abog na saad ng doktor. Tila ba nagdidikta lamang ng simpleng kontrata sa negosyo. "Hindi ko kaya, Doc. May dignidad pa po ako." Pag-iyak ni Rose, napapailing. "Parang ibinenta ko na rin ang sarili ko at ang magiging anak ko." Tumayo si Brian at dahan-dahan na lumapit kay Rose. Inawakan ng panga ng dalaga at pilit itong iniangat upang magtagpo ang kanilang mga mata. Ramdam ni Rose ang init ng hininga nito, ngunit mas naramdaman niya ang bagsik ng mga salita nito. "Dignidad?" bulong ni Brian. "Ipapakain mo ba ang dignidad mo sa kapatid mong mamamatay na? Rose, pipiliin mo ba ang pride mo kaysa sa huling hininga ng pamilya mo? 1 buwan na lang tinuturing ng kapatid mo kung di siya maoperahan. Piliin mo, Rose, dignidad o ang buhay ng kapatid mo?"
Ang bawat salita ni Brian ay parang balisong na paulit-ulit sumasaksak sa puso ni Rose. Walang pag-ibig sa mga mata ng lalaki. Ang nakikita niya lang ay isang desperadong nurse na kaya niyang pasunurin gamit ang kapangyarihan at pera. At may isa pa, dugtong ni Brian, habang marahas na binitawan ang panga ni Rose. Huwag kang aasa na mamahalin kita. Pera at tulong lang ang makukuha mo sa akin. My heart belongs to someone else, alam mo yan. Oo, alam ni Rose. Alam ng buong ospital na may kasindahan si Brian na isang mayamang modelo at laking bansa sa Amerika, si Katrina Lopez. Isang babaeng sophisticada, maganda, ngunit kilala sa pagiging mapagmataas at malupit sa mga ordinaryong empleyado. Humarap si Rose sa dokumentong nasa lamesa. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang panulat na nakahanda na roon. Ang kanyang luha pumatak sa mismong papel. Binabasa ang salitang agreement. Patawarin mo ko, Panginoon, pero mas mahalaga ang buhay ng kapatid ko kaysa sa katawan ko. Bulong niya sa kanyang isip habang dahan-dahang ibinababa ang dulo ng panulat sa papel. Mabilis at parang isang masamang panaginip ang mga sumunod na pangyayari. Isang sekretong kasal sa West ang naganap makalipas ang 3 araw. Walang magarang kasuotang pangkasal, walang mga bulaklak, walang mga saksi mula sa panig ni Rose at higit sa lahat, walang masasayang tugtog. Si Rose ay nagsuot lamang ng isang simpleng puting bestido na kupas na ang tela, habang si Brian nakasuot ng kanyang formal na business suit. Tila ba galing lang sa isang ordinaryong board meeting. Matapos ang mabilis na pirmahan sa harap ng hukom, opisyal nang nagbagong kanyang pangalan. Siya na si Mary Rose Perez del Carmen. Ngunit sa likod ng marangyang apelidong yon, alam ni Rose na isa lamang siyang binayarang kasangkapan. Matapos ang seremonya, hindi man lang siya hinawakan sa kamay ni Brian. Inutusan lang siya nito na sumakay sa itim na SUV nito. Dinala siya ng doktor sa isang marangyang penthouse sa pinaka-tuktok na isang eksklusibong condominium sa lungsod. Napakalawak ng lugar, moderno ang mga kagamitan at may magandang tanawin ng syudad. Ngunit para kay Rose, napakatahimik at napakalamig ng paligid gaya ng pakikitungo sa kanyang bagong asawa. Ito ang magiging silid mo. Malamig na saad ni Brian habang itinuturong isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ipasok mo ang mga gamit mo dyan. Ngunit ngayong gabi magsisimula ng ating tunay na kasunduan. Mag-ayos ka ng sarili mo. Pumasok si Rose sa silid at dahan-dahan binaba ang kanyang lumang bag. Agad siyang nagtungo sa banyo. Naligo siya sa ilalim ng shower habang malakas na umiiyak. Pilit sinasabay ang hikbi sa agos ng tubig upang walang makarinig sa kanya. Ramdam niya ang dumi sa kanyang sarili. Masakit para sa isang babae na ibigay ang kanyang kababaan hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang marahas at desperadong pangangailangan. Pagkatapos mag-ayos, nagsuot si Rose na isang simpleng pangtulog na hanggang tuhod. Nanginginig ang mga tuhod niya habang naglalakad patungo sa master's bedroom, ang silid ni Brian. Nang itulak niyang pinto, nakita niyang doktor nakahiga na sa malaking kama, formal na nakasando at seryosong nagbabasa ng isang medikal na libro. Nang mapansin ng lalaki ang kanyang pagdating, binaba nito ang libro sa nightstand at pinatay ang pangunahing ilaw. Tanging ang malamlam na liwanag na lang mula sa buwan na tumatago sa malaking bintana ang nagbibigay ng anino sa loob ng silid. "Halika rito," utos ni Brian, ang boses ay walang kaunting lambing. Dahan-dahan, lumapit si Rose sa gilid ng kama. Nang sumampa siya, naramdaman niya ang mabigat at maliit na kamay ni Brian na humila sa kanya. Walang halik na matamis, walang mga yakap na nagpaparamdam ng seguridad at walang mga bulong ng pag-ibig. Ang bawat hawak ni Brian sa kanyang katawan, agresibo at dominante. Tila ba nagmamarka ng kanyang pag-aari sa isang ari-arian na binayaran niya ng milyon-milyong piso. Pumikit ng mariin si Rose habang ang mga luha patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi patungo sa unan. Masakit. Masakit ang pisikal na aspeto para sa unang gabi ng isang babae. Ngunit mas doble ang sakit na dumudurog sa kanyang puso.
Ang lalaking gabi-gabi niyang ipinagdarasal sa kanyang munting kwarto sa apunan na sana'y mapansin siya, ngayon nasa ibabaw niya. Ngunit ang isip at puso nito nakalaan sa ibang babae. "Don't cry," bulong ni Brian sa kanyang tenga. Ang boses ay may halong inis nang maramdaman ang basang pisngi ni Rose. "Ginusto mo to. Ito ang kapalit ng buhay ng kapatid mo. Huwag kang umastang biktima ka rito." "Sinubukan kong pigilan ang puso ko, Dok. Pero bakit kahit sinasaktan mo ko, ikaw pa rin ang sinisigaw nito?" Sa puso at isip ni Rose, tuluyan na siyang nagpatianod sa gabi ng pagkaalipin. Tinitiis bawat hapdi para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Kinabukasan, nagising si Rose nang sumikat ang araw. Agad niyang naramdaman ang sakit at paninigas ng kanyang katawan. Paglingon niya sa kanyang tabi, wala na si Brian. Malamig ng bahagi ng kamang kinahiga nito. Bumangon siya ng may kahirapan at napansin isang pirasong papel na may kasamang panulat sa ibabaw ng nightstand sa tabi ng kama. Kinuha niya to at binasa ang mensahe na iniwan ng kanyang asawa. "The first tranche of the money has been transferred to the hospital's accounting department. Your brother's bone marrow preparation and chemotherapy are officially scheduled this week. Act like a proper, happy wife in front of my grandfather when he visits, but always remember your real place when we are alone." Niyakap ni Rose ang kanyang sarili habang nakaupo sa kama at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ligtas na ang kapatid niya. Magsisimula ng gamutan, yun lamang naman ang mahalaga, hindi ba? Kahit paunti-unti siyang maubos, kahit pamawasak ang kanyang puso at dignidad gabi-gabi, basta't manatiling tumitibok ang puso ng kanyang kapatid, tatanggapin niya ang lahat. Kahit ang maging isang asawa sa dilim. Naging mabilis ang takbo ng mga sumunod na linggo. Ang kapatid ni Rose ay matagumpay na nasa ilalim sa baunang yugto ng kanyang gamutan. Dahil sa pinakamagagaling na doktor at mamahaling gamot na pinamamahagi ni Brian, unti-unting bumalik ang kulay sa mga labi ng bata. Dahil dito, naging tapat si Rose sa kanyang bahagi ng kasunduan. Walang reklamo, walang pag-aalinlangan. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang nakakapagod na shift bilang nurse sa ospital, dahil pinatitira at pinagtatrabaho pa rin siya ni Brian doon upang hindi maginala ang mga tao sa biglaang kasal, uuwi agad siya sa penthouse. Siya ang nagluluto, naglilinis at nag-aayos ng mga gamit ng lalaki para sa isang totoong asawa. Ngunit sa tuwing gabi, nag-iiba ang ihip ng hangin. Sa pagpatay ng ilaw, nagiging asawa siya sa dilim, isang sunod-sunuran. Sa bawat marahas na malamig na hiling na isang lalaki na kailanman ay hindi siya tinrato bilang tao, kundi bilang isang bayarang incubator. Isang gabi, habang masayang naghahanda ng hapunan si Rose, isang simpleng paboritong ulam ni Brian na natutunan niyang lutuin. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng penthouse. Napangiti siya at mabilis na nagpunas ng kamay sa pag-aakalang sasalubungin niya ang kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas ng kusina, narinig niyang isang pamilyar na tawa na isang babae. Isang tawang puno ng kulo at rangya. Pumasok si Brian sa malawak na sala, ngunit hindi ito nag-iisa. Isang matangkad na babae na may suot mamahaling pulang silk dress, may mahaba at kulot na buhok at may makapal na kolorete sa mukha ang nakakapit ng mahigpit sa kanyang braso. Si Katrina Lopez. Napatigil si Rose sa gilid ng dining table. Ang hawak niyang sandok ay dahan-dahang binaba ng kanyang nanginginig na kamay. Tumingin siya kay Brian, may pagsusumamo sa kanyang mga mata na sana'y may kanting respeto naman tong itira para sa kanya, ngunit nanatiling bato at walang emosyon na mukha ng doktor. "Oh, so this is the charity case you married, Brian?" Maunang sa Ate Katrina. Lumapit to kay Rose at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may halong matinding pandidiri. Tila ba nakakita ng isang maduming insekto sa loob ng marangyang bahay. Nurse na nurse pa rin ang amoy. Akala ko ba pinatigil mo na to sa pagiging katulong? Katrina, si Rose. Rose, alam mo naman kung sino si Katrina? Walang emosyong saan ni Brian habang tinatanggal ang kanyang necktie. Binigay niya to kay Katrina na parang isang nakasanayang gawi. Mananatili siya rito ngayong gabi.
Kaya doon ka sa kabilang silid ng mga bisita matutulog. Iwanan mo ang mga niluluto mo at lumipat ka na roon ngayon din. Parang sinaksak ng libo-libong karayom ang puso ni Rose. Ang sakit ay nagmula sa kanyang dibdib at mabilis na kumalat sa buong katawan. Pero, Doc, Brian, halos pabulong na saan ni Rose, ang kanyang boses ay nangangatog sa pinipigil na luha. Kasal tayo sa batas. Paano kung biglang dumating ang lolo mo? Paano kung malaman ng management ng ospital? Bago pa man makasagot si Brian, humakbang pasalong si Katrina. Marahas itong tinulak ang balikat ni Rose dahilan upang mapasandal ang dalaga sa gilid ng lamesa. Kasal? Don't make me laugh, bitch. Asik ni Katrina, ang muka biglang naging demonyo sa galit. 1 taon ka lang dito, 1 taong kontrata. Pagkatapos mong ilabas ang sanggol ng tagapagmana, basura ka na ulit sa lansangan. Huwag na wag kang umasal na parang totoong may-ari ng bahay na to o ng lalaking to. Dahil sa akin si Brian, noon, ngayon at habang buhay. Katrina, tama na. Huwag mong aksayahin ang laway mo sa kanya. Saway ni Brian, ngunit walang tunay na galit o proteksyon sa kanyang boses para kay Rose. Mas madali pa ngang naging paghila niya sa bewang ni Katrina palapit sa kanya. Niyuko niya ang kanyang ulo at tinalikan si Katrina sa labi. Isang matamis, mapusok at totoong halik na kailanman hindi niya ipinaranas kay Rose. Let us go to my room, babe. Nagugutom na ako. Bulong ni Brian kay Katrina habang nakatitig sa mga mata nito. Panoorin ni Rose gamit ang kanyang mga matang pinalalabo ng sariling duha kung paano pumasok ang dalawa sa master's bedroom. Ang silid kung saan gabi-gabi siyang niyayakap ng lalaki sa ilalim ng dilim. Ang tunog ng kanilang sabay na tawanan at ang marahas na kalabog ng pinto ng silid ay tila batingaw ng kamatayan para sa natitirang piraso ng puso ni Rose. Nang tuluyang magsarang pinto ng hina ang mga binti ni Rose, dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na tiles ng kusina. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha doon habang tahimik na humihikbi. Pinipigilan ang bawat tunog ng pag-iyak dahil baka magalit ang kanyang asawa sa kabilang silid. Dito niya tuluyang napatunayan na kahit dali niya ang pangalan nito sa kanyang mga dokumento, kahit dali niya magiging anak nito sa kanyang sinapupunan sa mga susunod na buwan kailanman ay hindi niya makukuha ang pag-ibig nito. Dahil para kay Brian, siya ay isang asawa lamang sa papel at isang anino sa dilim. Di naging madali ang mga sumunod na araw para kay Rose sa loob ng St. Jude Memorial Hospital. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanilang biglaang kasal ni Dr. Brian Del Carmen at ang mga pasilyo na dati tahimik na puno ng bulungan. Sa bawat pagdaan niya, nararamdaman niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga kapwa niya nurse at mga doktor. Para sa kanila, isa siyang desperadang nurse na gumamit ng kung anong taktika upang maakit ang may-ari ng ospital. Ngunit lahat ng hirap na yon ay mas lumala pa nang opisyal na pumasok si Katrina Lopez sa ospital bilang special consultant ng marketing department. Halatang ginawa yan ng babae upang bantayan at mas lalong pahirapan si Rose sa mismong lugar kung saan ito nagtatrabaho. Isang hapon, abala si Rose sa Central Nurse Station. Maingat niyang nilalagay sa mga tray ang mga gamot para sa kanyang mga pasyente nang marinig niya ang tunog ng mamahaling takong papalapit sa kanyang direksyon. Kasabay noon ang boses ng ilang matataas na opisyal ng ospital na tila sumisipsip sa dumating na bisita. "Oh, look who we have here! The instant doctor's wife?" Nakangising sa ni Katrina habang huminto sa tapat ng nurse station. Nakasuot to ng isang napakagarang corporate attire at may hawak na mamahaling designer bag. Napatigil si Rose, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang emosyon. "Magandang hapon po, Ma'am Katrina. May kailangan po ba kayo?" "Actually, yes." Taas noong sagot ng kontrabida. Lumingon to sa paligid, sinisiguradong nakatingin lahat ng staff bago maling ibalik ang tingin kay Rose. "Masyadong madumi at maputik ang sahig sa tapat ng opisina ko sa kabilang building. Can I grab a mop and clean it up? Now." Napakunot ang noon ng co-nurse ni Rose na si Jenny. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, pinigilan na to ni Rose sa pamamagitan ng isang tingin. "Ma'am, nurse po ako dito. Ang tungkulin ko po mag-alaga ng pasyente at magbigay ng gamot. May mga utility staff po tayong nakatalaga para sa paglilinis ng mga pasilot o pasina." Mahinahong sagot ni Rose, pinipilit maging profesional sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. "At sumasagot ka na.
Biglang tinaas ni Katrina ang kanyang boses, dahilan upang lalong magkatinginan ang mga tao sa paligid. Lumapit to sa counter, dinuro si Rose. Kahit nurse ka o asawa ka sa papel ni Brian, empleyado ka pa rin sa ospital na to. At tatandaan mo kung sinong kausap mo. O baka naman gusto mong tawagan ko si Brian ngayon din para bawiin niyang pondo para sa gamot at ICU ng kapatid mo. Naitikom ni Rose ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Wala siyang magawa. Binaba niyang hawak na hiringgilya at dahan-dahang lumabas mula sa nurse station. Sorry po, ma'am. Susunod na po ako. Pabulong niyang saad. Kinuha ni Rose ang mop at timba mula sa janitor's closet at nagtungo sa tapat ng opisina ni Katrina. Habang nakaluhod na isang tuhod sa semento upang punasan ng sahig, ramdam na ramdam niya ang labis na pagkababa ng kanyang dignidad. Ang mga luhay nagbabadya ng pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang sipsipin ang pait. Lumabas si Katrina mula sa kanyang opisina. May hawak na isang tasa ng bagong timpla ng mainit na kape. Tiningnan niya si Rose na parang isang basurang nakandusay sa kanyang daanan habang nagpapakababa si Rose sa pagmamop. Sadyang inihilig ni Katrina ang kanyang kamay nang dumanto sa tabi ng dalaga. Binaligtad nito ang tasa at ang umuusok sa init na likido ay diretso at marahas na tumapon sa mismong braso at kamay ni Rose. Isang matinding sigaw ng hapis ang kumawala sa mga labi ni Rose. Mabilis siyang binitawan ng mop at napahawak sa kanyang braso na agad na namula at napaso sa tindi ng init ng kape. Ang hapdi ay gumuhit sa kanyang balat, kasabay ng mabilis na pag-agos ng kanyang mga luha. Oops, I'm sorry, hindi ko sinasadya. Natatawang saad ni Katrina, walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa mukha. Nilapag nito ang bakanteng tasa sa ibabaw ng basurahan. Ang harang kasi ng daan mo. Di ka tumitingin sa dinadaanan mo, Nurse Rose? Anong nangyayari dito? Isang pamilyar, baritonong boses ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Si Brian, kakalabas lang mula sa elevator para sa kanyang naka-schedule na round nang marinig ang kaguluhan. Mabilis na lumapit ang doktor at nakita ang namumula at lapnos na bralat sa braso ni Rose, pati na rin ang basang sahig na may kape. Brian, babe! Mabilis na nagbago ang anyo ni Katrina. Bigla tong nagkunwaring natatakot at mabilis na kumapit sa braso ni Brian, nagpapaiyak-iyak. Itong nurse mo kasi, napakatanga. Nabangga niya ako habang naglalakad ako kaya natapon ang kape ko. Tapos siya pang galit sinisigawan ako. I felt so threatened, Brian. Tumingin si Brian kay Rose. Nakita niya ang panginginig ng kanyang asawa. Ngunit muling binalingan ni Brian si Katrina at marahan itong hinawakan ang kamay ng kasintahan upang kalmahin ito. Pagkatapos binalik niya ang kanyang malamig na tingin kay Rose, isang tingin na walang kahit anong pag-aalala. Rose, pumunta ka sa emergency room ngayon din at ipagamot mo ang braso mo at matuto kang mag-ingat sa susunod. Walang prenong lamig sa boses ng doktor. Huwag kang gagawa na eksena dito sa ospital ko at huwag mong idadamay si Katrina sa kapabayaan mo. Tumalikod si Brian habang nakaakbay kay Katrina na lumingon pa kay Rose upang magpakita ng isang mapanuring ngiti ng tagumpay. Naiwan si Rose na nakaluhod sa basang sahig, yakap ang kanyang nasaktang braso. Ngunit sa mga sandaling iyon na pagtanto niya na ang hapdi ng pusong natamo ng kanyang balat ay walang-wala sa tindi ng katotohanang hindi siya ipagtatanggol ng lalaking pinakamamahal niya. Ang puso ni Brian ay nanatiling sarado at para sa kanya si Rose ay palaging isang kasangkapan na walang karapatang masaktan. Isang gabi habang naglalakad si Rose pauwi sa penthouse, matapos ng isang mahaba at nakakapagod na duty sa ospital, nakaramdam siya ng kakaibang bigat sa kanyang katawan. Mas matindi ang pagod niya ngayon kaysa mga nakarang araw. Habang naghihintay ng elevator sa lobby ng condominium, ay bigla siyang nagtakip sa kanyang bibig nang makaramdam ng matinding pagbabaliktad ng sikmura. Nang makarating sa penthouse, hindi niya na magawang mag-alis ng sapatos. Agad siyang napatakbong nagtungo sa banyo, lumuhod sa tapat ng inodoro at doon sinukal lahat ng likido na natira sa kanyang katawan. Mas matindi ang pagod niya ngayon kaysa sa mga nakarang araw. Habang naghihintay ng elevator sa lobby ng condominium, bigla siyang napatakip sa kanyang bibig nang makaramdam ng matinding pagbabaliktad ng sikmura. Hapo at halos walang lakas na napasandal si Rose sa malamig na pader ng banyo.
Pinunasan niya ang kanyang labi habang hinahabol ang kanyang hininga. Ilang linggo na rin siyang walang ganang kumain. Madalas sumasakit ang kanyang puson at nade-delay na ang kanyang buwanang dalaw. Bilang isang nurse, hindi na bago sa kanya ang mga senyales na ito. May malaking hinala na siya kung anuman ang nangyayari sa loob ng kanyang katawan. Nangangatog ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang zipper ng kanyang bag. Lihim siyang bumili ng isang pregnancy test kit sa butika bago umuwi. Sa loob ng tahimik na banyo, isinagawa niya ang pagsusuri gamit ang natitirang lakas. 2 guhit ng pait. Pinatong ni Rose ang maliit na plastic sa ibabaw ng lababo. Huminga siya ng malalim, pinikit ang kanyang mga mata at taimtim na nagdasal. Ang kanyang puso ay pumupukpok sa tindi ng kaba at ng takot. Pagkalipas ng 5 minuto ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata upang tingnan ang resulta. 2 malinaw at pulang guhit. Buntis siya. Nagbunga ang mga gabi ng pagtitiis at pagdurusa sa ilalim ng katawan ni Brian. Dala-dala na niya sa kanyang sinapupunan ang tagapagmana ng pamilya Del Carmen. Ang sanggol na magiging mitsa ng pagtatapos ng kanyang kontrata. Imbes matuwa, isang matinding iyak ang kumawala sa mga labi ni Rose. Napaupo siya sa sahig ng banyo habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang nanginginig na palad sa kanyang patag panatsan. Ang kanyang mga luha mabilis pumatak. Binabasa ang kanyang puting uniforme ng nurse. "Anak, patawarin mo si Mommy," bulong ni Rose habang sumasabay ang hikbi sa katahimikan ng gabi. "Pinanganak ka dahil sa pagmamahala namin ng daddy mo, kung hindi dahil sa isang kontrata. Patawarin mo ako kung balang araw, kapag naisilang na kita, kailangan kitang iwan sa kanya. Patawarin mo si Mommy kung hindi kita maalagaan habang buhay." Ang sakit na nararamdaman ni Rose ay tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Alam niya ang sanggol na nasa loob ng kanyang sinapupunan ang siyang magiging dahilan ng kanyang kalayaan, ngunit ito rin ang magiging pinakamalaking sugat na dahilan ng habang buhay na dadalhin niya dahil kailangan niya itong isuko pagkatapos sa 1 taon. Habang patuloy sa pag-iyak si Rose, biglang bumukas ang pinto ng banyo nang walang katok. Pumasok si Brian, seryosong mukha at may hawak na tuwalya, halatang kakarating lang din mula sa ospital at balak maligo. Napatigil ang doktor na makita ang asawang nakaupo sa sahig. Namumugto ang mga mata at halatang galing sa matinding paghapis. Tumingin si Brian sa lababo at nakita ang pregnancy test kit na may 2 guhit. Agad itong lumapit at marahas na kinukuha ang kit upang suriin. Nang makitang resulta, walang ngiting sumilay sa mga labi ng doktor. Walang bakas ng kagalakan na karaniwang makikita sa isang lalaking na lamang magiging ama na siya. Isang malalim at malamig na buntong hininga lamang ang kanyang pinalabas bago binaba ang kit sa lamesa. "Good! Nakaisang punto ka na rin sa wakas sa loob ng ilang buwan." Malamig na saad nito habang nakapamulsa. Tinitingnan si Rose mula sa itaas. "Ipapadala ko rito ang personal kong OB-GYN bukas para masulit masigurong maayos ang kapit ng bata." "Brian," pabulong na tawag ni Rose, umaasang makakita kahit kaunting lambing o pag-aalala sa mga mata ng lalaki para sa kanya o sa bata. "Mula ngayon, bawas na ang trabaho mo sa ospital. I will talk to the chief nurse na inipat ka sa mas magagaan na department." Dugtong ni Brian. Ang boses ay tila isang manager na nag-aayos ng schedule ng kanyang ari-arian. "Ayoko mapahamak ang anak ko dahil sa kababayaan mo. Siguraduhin mo nga alagaan mo ang katawan mo, Rose. Huwag mong kakalimutan ang laman ng kontrata natin." Ang anak mo, ang paulit-ulit na umaalingaw sa isip ni Rose na mga salitang yon habang pinapanood niyang tumalikod si Brian upang ihanda ang shower. Para kay Brian, ang dinadalang buhay ni Rose sa kanyang sinapupunan ay tila isang produkto lamang ng transaksyon. Isang ari-ari ang pagmamayari ng mga Del Carmen kung saan si Rose ay nagsisilbi lamang na incubator. Muli, ang mga patak ng luha ni Rose ay dumana sa kanyang uniforme, kasabay ng pagtanggap ng katotohanan kahit kailan ang sanggol na ito ay hindi magiging tulay upang mahalin siya ng lalaking kanyang pinakamamahal. Nang malaman ni Katrina na opisyal ng buntis si Rose, lalong naging mabangis ang kanyang ugali. Di na matanggap sa sarili ng isang ordinaryong nurse lamang ang ituturing niyang basura na magdadala ng unang apo at tagapagmana ng pamilya Del Carmen. Kahit pa alam niyang 1 taong kontrata lamang lahat.
Para kay Katrina, malaking banta si Rose sa kanyang posisyon sa buhay ni Brian. Isang hapon, sinamantala ni Katrina ang pagkakataon habang nasa isang out-of-town medical conference si Brian. Ginamit niya ang duplicate key ng penthouse na binigay sa kanya ng lalaki upang makapasok ng walang paalam. Nakahiga si Rose sa sofa. Sapo ang kanyang tiyan dahil sa matinding morning sickness nang marinig ang marahas na pagbalibag ng pinto ng sala. Pumasok si Katrina na may dalang isang baso ng gatas. May nakapaskil ng ngiti sa mga labi nito, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata kundi nagdala ng matinding kilabot sa buong sistema ni Rose. Oh, hello there, dynamic incubator. Nakangising saad ni Katrina habang marahas na ibinababa ang baso sa maliit na lamesa sa tapat ni Rose. Narinig ko ang magandang balita mula kay Brian, kaya bilang mabuting kaibigan ng asawa mo, pinagtimpla kita ng gatas. Inumin mo yan para sa kalusugan ng baby o kung ano man ang itatawag natin sa bagay na yan. Tumingin si Rose sa baso ng gatas. Bilang nurse, matalas ang kanyang pang-amoy sa mga gamot at kemikal. May kakaiba at pamilyar na amoy siyang nasagap mula sa umuusok na gatas. Isang uri ng matapang na gamot na pampalaglag ng bata o abortifacient. Hindi ko inumin yan, Katrina. Matapang at maringsad ni Rose habang dahan-dahan bumabangon sa pagkakahiga. Pilit nilalayo ang kanyang sarili sa baso. At bakit naman? Tinaas ni Katrina ang kanyang kilay. Unti-unting nawawala ang peking ngiti sa kanyang mukha. Pinagmamalasakitan ka na nga. Tinatanggihan mo pa? Kala mo ba kung sino ka na dahil lang may laman yung tiyan mo? Alam ko ang amoy ng gamot, Katrina. Nurse ako. Diretsong hinarap ni Rose ang mga mata nito. Hinding-hindi ko ipapahamak ang anak ko para lang sa mga plano mo. Aba, sumasagot ka na talaga ngayon. Sa tindi ng galit, marahas na iniabot ni Katrina ang kanyang kamay at isang malakas sa sampal ang ginawad niya sa mukha ni Rose. Pak! Sa lakas ng puwersa natumba si Rose pabalik sa sofa. Napahawak sa kanyang namumulang pisngi habang ang kabilang kamay ay otomatikong pumurotekta sa kanyang tiyan. Huwag kang umastang Reyna dito, Rose. Ang dumi-dumi ng lahi mo para ihalos sa lahi ng mga Del Carmen. Dinaluhong siya ni Katrina at marahas na hinawakan ng kanyang buhok. 1 taon lang. Pagkatapos nito, ako pa rin ang pakakasalan ni Brian. Ako magiging totoong asawa at ako magpapalaki sa batang yan habang ikaw ay nabubulok sa hirap. Kahit saktan mo ko, Katrina, wag ang anak ko. Pakiusap wag ang anak ko. Pagmamakaawa ni Rose. Umiiyak habang pilit binabaluktot ang kanyang katawan upang hindi matamaan ang kanyang tiyan sa bawat marahas na paggalaw ng kontrabida. Biglang narinig ang tunog ng pag-unlock ng pinto ng penthouse. Mas magang nakabalik si Brian mula sa kanyang komperensya dahil nakansela ang huling bahagi nito. Nang marinig ang mga yabag ng sapatos ni Brian sa pasilyo, mabilis na nagbago ang anyo ni Katrina. Binitawan niya ang buhok ni Rose, kinuhang baso ng gatas at sadyang ibinuhos ang kalahati nito sa sarili niyang mamahaling blusa. Pagkatapos bigla itong nagpagulong-gulong sa sahig sa tabi ng lamesa habang malakas na humihikbi, nagkukunwaring nasaktan. Katrina! Mabilis pumasok si Brian sa sala at agad dinaluhan ng kasintahan na nakahandusay sa sahig. Anong nangyari dito? Bakit ka umiiyak? Bakit may gatas ang damit mo? Brian, si Rose. Paghikbi ng sinungaling na si Katrina habang nakasubsob ang mukha sa dibdib ng doktor. Gusto ko lang siyang bigyan ng gatas para sa baby ninyo dahil nurse ako at alam kong kailangan niya ng nutrisyon pero nagalit siya. Tinulak niya ako, Brian. Ang sabi niya, aagawin ko raw ang posisyon niya bilang asawa mo. Insecure na insecure siya sa akin. Tumingin si Brian kay Rose nang may naglalagablab at nakakatakot na galit sa mga mata. Tumayo ito, binitawan si Katrina at marahas na humakbang patungo kay Rose. Hinablot niya ang braso ng dalaga, pilit itong itinayo mula sa sofa. Ganyan ka ba kawalang puso, Rose? Sigaw ni Brian. Ang boses ay yumanig sa buong penthouse. 1 taon lang kasunduan natin. Binabayaran kong ospital ng kapatid mo para lang sa batang yan. Wag na wag mong sasaktan si Katrina dahil kung hindi, sisiguraduhin ko. Hindi makakatapak sa Canada mga kapatid mo. At tatanggalin ko lahat ng suporta sa gamutan sa ospital ko ngayon din. Brian, hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya. Gusto niyang ilaglag ang anak natin. May gamot ang gatas na dala niya. Pag makaawa ni Rose habang umaagos sa mga luha sa kanyang namumugtong mga mata. Pilit na humahawak sa polo ni Brian. Manahimik ka. I don't believe you.
Bakit naman gagawin ni Katrina yon? Buong marahas na itinulak ni Brian ang mga kamay ni Rose palayo sa kanya. You are just a contract wife, Rose. Never touch her again. Isang beses ko pang marinig na ginilo mo si Katrina. Tapos ang kasunduan natin? Binuhat ni Brian si Katrina palabas ng penthouse upang dalhin ito sa kondo nito. Naiwan si Rose na nakaluhod sa malamig na sahig ng sala, yakap ang kanyang tiyan habang humihikbi sa kalawan. Doon niya tuluyang napatunayan na kahit ano pang katotohanan ang sabihin niya, kahit ang sarili nitong dugo at laman ang ipinagtanggol niya, palaging bulag si Brian pagdating kay Katrina. Ang dalawang guhit na pulang nakita niya sa test kit ay hindi nagdala ng swerte, kundi ng mas matapang na pait at lason sa kanyang nagdurusang puso. Dumating ang ikatlong 7 buwan ng pagbubuntis ni Rose. Malaki na ang kanyang tiyan at hirap na siyang kumilos, lalo pat madalas siyang atakihin ng maagang mga pananakit ng puson. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang palihim na pag-iyak niya gabi-gabi. Si Brian bihira na ring umuwi sa penthouse. Kung umuwi man ito ay diretso to sa kanyang silid na tila ba walang ibang taong kasama sa bahay. Madalas tong balitang nasa kondo ni Katrina, doon nagpapalipas ng mga gabi. Isang gabi habang nag-iisa si Rose sa malawak at malamig na sala, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Hawak na ang isang baso ng malamig na tubig nang bigla umilaw ang kanyang telepono. Isang video message ang dumarating mula sa isang hindi kilalang numero. Nangangatog ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang mensahe. Nang mag-play ang video, parang pinilipit ang puso ni Rose. Nakita niya si Brian at Katrina sa loob ng isang napakarangyang restaurant sa tapat ng dagat. Masayang-masayang dalawa habang nagtatawanan, ngunit ang mas nagpadurog kay Rose ay ang sumunod na tagpo. Binuksan ni Brian ang isang pulang pelus na kahon na naglalaman ng isang nagniningning na brilyanteng singsing. Sinuot niya ito sa daliri ni Katrina at pagkatapos, masayong naghalikan ang dalawa. May nakasulat na caption sa ibaba ng video, Pre-Wedding Celebration, Countdown to 1 Year, ang pagbabalik ng tunay na reyna sa kanyang kaharian. Napahawak si Rose sa kanyang dibdib habang ang mga luhay mabilis pumatak sa screen ng kanyang telepono. Alam niya matatapos ng kontrata, alam niyang aalis siya, pero ang makitang handang-handa na silang palitan siya habang dinadala pa niyang bata sa kanyang sinapupunan ay isang labis na kalupitan. Para siyang pinapatay ng paulit-ulit sa bawat segundong lumilipas. Bakit ganito kasing tindi ang sakit, Brian? Bulong niya sa kawalan habang nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Sinubukan ko namang pigilan eh. Sinubukan ko namang tanda ng lugar ko pero bakit ang sakit pa rin? Sa gitna ng kanyang matinding hikbe, biglang sumakit ang kanyang puson. Isang matinding kirot na hindi niya pa naranasan sa buong buhay niya. Parang pinipiga ang kanyang buong ibabang bahagi ng katawan. Napabitaw si Rose sa baso at ito ay nabasag sa sahig. Nagkalat ang tubig at mga bubog. Napasigaw si Rose habang napaluhod sa sofa. Tumingin siya sa kanyang paanan. Isang maligamgam na likido ang mabilis na dumadaloy sa kanyang mga binti. Binabasa ang kanyang pangtulog. Ang kanyang panubigan pumutok na. Anak, wag muna, maaga pa. Nanginginig na saan ni Rose habang hinahawakan ang kanyang malaking tiyan. 7 buwan pa lang. Masyado pang maaga para ipanganak ang sanggol. Mapapahamak ang bata kung isisilang to sa ganitong estado. Sinubukan niyang makuha ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Maingat na iniwasan ng mga bubog sa sahig habang gumagapang. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadial ang numero ni Brian. Ring, ring! Pinatay ang tawag. Denial niyang muli. 1 beses, 2 beses, 5 beses. Ngunit laging nire-reject ang kanyang mga tawag. Sa ikalabing isang pagsubok, sa wakas sumagot ang kabilang linya. Ngunit hindi ang boses ni Brian ang kanyang narinig. Hello, contract wife. Isang pamilyar at nakatutuwas na boses ang sumagot, si Katrina. Huwag mo nang abalahin si Brian ngayon. Kasama ko siya sa kama at pagod na pagod siya sa pag-asikaso ng kasal namin pagkaalis mo. Huwag kang mag-inarte dyan. Katrina, pakiusap. Ibigay mo kay Brian. Pagmamakaawa ni Rose, ang kanyang boses ay halos mawalan na ng hangin sa tindi ng sakit na humahapulit sa kanyang tiyan. Ang anak niya, makanganak na ako, tulong. Oh, talaga ba? E di tumawag ka ng ambulansya. Huwag ka nga dyan mag-inarte sa amin. Walang pakialam na saan ni Katrina. Bago marahas na pinatay ang telepono.
Brian, pakiusap ang anak natin. Bulong ni Rose habang unti-unti nagdidilim ang kanyang paningin. Napandusay siya sa malamig na sahig ng sala, yakap ang kanyang tiyan, habang ang telepono dahan-dahang nabitawan ang kanyang nanghihinang kamay. Ang patibong ni Katrina at ang kawalan ng pakialam ni Brian ay tuluyan lang naghatid sa kanya sa gilid ng bangin. Nang magsimulang magliwanag ang paningin ni Rose, hindi ng kisame ng penthouse ang kanyang nakita. Sinalubong siya na nakasisilaw na puting ilaw, amoy ng antiseptic at ang pamilyar, ngunit nakakatakot na tunog ng mabilis sa tumitibok na heart monitor. Nasa delivery room na siya ng St. Jude Memorial Hospital. Isang utility worker na may susi sa penthouse ang nakakita sa kanya na nakandusay at walang malay sa sahig matapos siyang utusan ng driver ni Brian na mag-check sa bahay dahil hindi nito makontak si Rose para sa lingguhang supply ng pagkain. Doc, masyadong mababa ang heartbeat ng bata at premature siya, 7 buwan pa lang. Masyadong mahina ang matres ng pasyente sa tindi ng stress at ng trauma. Kailangan natin mag-emergency C-section ngayon din. Sigaw ng OB-GYN na si Dr. Santos sa mga nagtatakbong nurse. Narinig ni Rose ang marahas na pagbuka ng pinto ng delivery room. Pumasok si Brian. Baka sa mukha nito ang kapaguran at kaunting gulat. Ngunit nang lumapit to sa gilid ng kama, ang mga mata nito ay hindi dumapo sa nagdurusa at namumutlang mukha ni Rose. Diretsong tingin nito sa monitor na nagpapakita ng kondisyon ng sanggol. Iligtas mo ang anak ko, Dr. Santos. Gawin niyo ang lahat. Huwag mapapahamak ang tagapagmana ng mga Del Carmen. Utos ni Brian. Ang boses ay may otoridad, ngunit baka sa matinding kaba para sa bata. Tumingin si Rose kay Brian gamit ang kanyang nanghihina at lumalabong mga mata. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang itanong kung bakit hindi nito sinagot ang mga tawag niya kagabi. Ngunit ang oxygen mask na nakatakip sa kanyang mukha nagpalabas lamang ng mahinang singasing. Brian, ang anak natin pakiusap. Bulong ng puso ni Rose habang unti-unti tinutusok ng mga doktor ang anesthesia sa kanyang katawan. Nagsimula ang operasyon. Sa gitna ng hiwa, sakit at pakiramdam na tila hinahati ang kanyang katawan, walang ibang ginawa si Rose kundi umiyak ng tahimik. At sa loob ng ilang minutong tila habang buhay, isang mahina ngunit malinaw na iyak na isang sanggol ang umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng salid. It's a boy, Dr. Brian. Isang malusog na sanggol na lalaki kahit premature. Nakangiting saad ng pediatrician habang mabilis na nililinis ang bata upang ipasok sa incubator. Agad humakbang pasulong si Brian. Kinuha niyang bata, maingat na binuhat to sa kanyang mga bisig. Isang malawak at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ng doktor. Isang ngiting puno ng labis na kagalakan at pagmamalaki. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon sa loob na 1 taon na nakita ni Rose na ganon kasaya ang kanyang asawa, ngunit alam niya ang ngiting iyon kailanman ay hindi para sa kanya. Salamat, bulong ni Brian habang nakatitig sa maliit na mukha ng sanggol. Ikaw magiging tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ko. Bago tuluyang dalhin ng bata sa NICU, lumapit ang isang nurse kay Rose upang kahit papano masilayan niya ang kanyang anak. Anak ko, bulong ni Rose habang umaagos ang luha ng halo-halong ligaya at pait. Tinaas niya ang kanyang nanginginig at nanghihinang kamay upang haplusin ang napakaliit at malambot na daliri ng sanggol. Si Liam. Liam ang pangalan mo, anak? Ngunit bago pa niya madama ng matagal ang init ng balat ng kanyang anak, marahas na namagitan ng kamay ni Brian at kinuhang bata mula sa malapit kay Rose. Tapos na ang tungkulin mo, Rose. Naisilang mo na ang tagapagmana. Malamig at walang kaluluwang saad ni Brian habang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ayon sa pinirmahan nating kontrata, wala ka ng anumang karapatan o kaugnayan sa batang ito mula sa araw na to. Kasabay noon bumukas ang pinto at pumasok si Katrina, nakasuot ng protective gown. Lumapit to kay Brian, kinuha ang bata at binuhat to na parang bang sa kanya ito nagmula. Lumingon to kay Rose at nagpakita ng isang mapanuring ngiti ng demonyo. Salamat sa pagiging magaling na incubator, Rose. Napakaganda ng produkto mo. Kami na ni Brian na magpapalaki sa anak mo bilang turing naming pamilya. Bulong ni Katrina, sapat na para marinig ni Rose. Hindi. Huwag ang anak ko, Brian, pakiusap. Hayaan mo kong alagaan siya kahit ilang linggo lang. Anak ko siya, ako ang nagdala sa kanya.
Sa tindi ng desperasyon, pilit na bumangon si Rose mula sa operating table kahit sariwa pa ang hiwa sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa bumasag sa katahimikan ng silid. Dahil sa pwersang paggalaw naramdaman niya ang matinding punit sa kanyang puson. Bumuka ang kanyang mga sariwang tahi at ang sariwang dugo unti-unti dumanas at bumasa sa kanyang puting kumot. Ngunit hindi siya nilingon ni Brian. Tinalikuran siya nito kasama si Katrina habang karga ang sanggol. Pinasara ng doktor ang pinto ng delivery room. Iniwan si Rose na sumisigaw, umiiyak, at unti-unting nauubusan ng lakas sa gitna ng sarili niyang dugo at nawasak na pagkatao. 3 buwan ang mabilis na lumipas matapos ang marahas na gabi ng panganganak ni Rose. Sa loob ng mga buwang iyon, unti-unting naghilom ang mga pisikal na tahi sa kanyang tiyan, ngunit ang kanyang kaluluwa tuluyan ang namatay at naging abo. 1 taon. 1 taon nang nakalilipas mula nang pirmahan niya ang kasunduan sa opisina ni Dr. Brian Del Carmen. Opisyal nang tapos ang kontrata. Sa loob ng 3 buwang yon, hindi siya pinayagan ni Brian na makita o makalapit man lang kay Liam. Ang bata na natili sa isang pribadong nursery sa loob ng penthouse, pinaliligiran ng mamahaling kagamitan at mga pribadong yaya sa ilalim ng mapagmataas na pangangasiwa ni Katrina. Para kay Rose, ang sarili niyang anak ay naging isang estranghero na naririnig lamang niya ang mahinang iyak sa tuwing dadaan siya sa pasilyo bago siya tuluyang pinalipat ng silid sa quarters. Ngayon, nakatayo si Rose sa loob ng malamig at seryosong opisina ng pamilyang Del Carmen sa harap ng kanilang personal na abogado. Sa ibabaw ng lamesang kahoy nakalatag ang mga huling dokumento na magpuputol sa lahat ng ugnayan niya sa pamilyang ito. Pirmahan mo na itong mga huling annulment papers at waiver of rights, Rose. Kapalit nito, maaari ka nang umalis ng malaya. Saad ng abogado habang tinutulak ang isang panulat sa kanyang harapan. Kasama rin dito ang isang tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso at isang open-dated plane ticket patungong Toronto, Canada para sa iyo at sa iyong mga kapatid. Nasaan ang mga kapatid ko? Pabulong at walang buhay na tanong ni Rose. Ang iyong nakababatang kapatid, opisyal nang direklara ng mga doktor na ligtas sa cancer at tapos na sa kanyang huling chemotherapy session ngayong umaga. Ang lahat ng bayarin sa St. Jude Memorial Hospital ay bayad na. Nakaabang na sila sa'yo, sagot ng abogado. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Brian. Nakasuot to ng kanyang formal na hospital gown. Seryosong mukha, ngunit napatigil to nang makita ang itsura ni Rose. Mukha itong multo, lubhang pumayat, maputla ang mga labi at ang mga mata na dati nagninining sa pag-asa at lihim na pagmamahal ay wala ng kahit anong buhay o emosyon. Parang isang hungkad na sisidla ng nakaupo sa harapan niya. May kung anong di pamilyar na kirot ang biglang sumuntok sa dibdib ni Brian nang makitang kalagayan ng babae, ngunit mabilis nitong binaliwala at pinatigas ang kanyang mukha. Ito naman ang pangarap mo mula pa nung una, hindi ba? Malamig na saad ni Brian habang nakapumulsa sa kanyang likuran. Ang makapunta sa Canada at may ahon sa hirap ang mga kapatid mo. Binigay ko lahat ng medikal na suporta. Binigyan pa kita ng panimulang pondo para sa bago mong buhay. Quits na tayo, Rose. Tapos na ang transaksyon? Tumingin si Rose kay Brian. Isang malalim, matagal at huling tingin na tila ba binabasang bawat sulok sa mukha ng lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamatinding ligaya at pinakamalagim na dusa. Pagkatapos kinuha niyang panulat ng walang pag-aalinlangan. Mabilis niyang nilagdaan ang kanyang pangalan sa mga papeles ng annulment at sa waiver na nagpapatunay na wala siyang karapatan kay Liam. Sa bawat hagod ng panulat, ramdam niya ang pag-agos ng huling patak ng dugo mula sa kanyang puso. Malaya na siya, ngunit malaya siyang patay na ang loob. Matapos pumirma, dahan-dahan niyang binalingan ang tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Inabot niya ito. Inakala ni Brian na kukunin niya ni Rose upang magsimula ng marangyang buhay, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata na biglang hawakan ni Rose ang magkabilang dulo ng tseke at marahas at walang pag-aalinlangan. Pinunit ito sa 4 na bahagi sa harap mismo ng kanyang mukha. Nilapag ni Rose ang mga pinunit na piraso ng papel sa ibabaw ng lamesa. Anong kabaliwan to, Rose? Galit at naguguluhang sigaw ni Brian. Humakbang pasulong. 5 milyong piso yan. Malaking halaga ang sinayang mo. Hindi ko kailangan ng madubing pera mo, Dr. Del Carmen.
Ang boses ni Rose ay napakalamig. Parang hangin na nanggaling sa sementeryo. Walang kahit anong galit o puot, tanging kawalan. Ginamit ko ang katawan ko, ang matres ko at ang dignidad ko upang iligtas ang buhay ng aking kapatid. Sapat na sa akin na buhay siya ngayon, yun ang kabayaran sa akin. Ngunit hindi ko ipagbibili ang kuling piraso ng aking pagkatao at ang gatas na pinasusuko sa anak ko sa halagang 5 milyon. Tumayo si Rose mula sa silya. Bitbit ang kanyang lumang bag na naglalaman ng konting uniforme at mga personal na gamit. Naglakad siya patungo sa pinto, ngunit bago pa man niya mahawakan ng doorknob, huminto siya sandali nang di lumilingon sa lalaki. Dinala ko ang pangalan mo. Dinala ko ang anak mo sa loob ng 7 buwan, pero kailanman hindi ko nakuha ang pag-ibig mo. Pabulong, ngunit malinaw na sa ni Rose. Binabati kita, Brian. Malaya ka na sa incubator mo at pinapangako ko sa'yo. Sa araw na humakbang ang mga paa ko palabas ng ospital at ng bansang to, hindi mo na muling makikita kahit ang anino ng isang Mary Rose Perez. Tinulak ni Rose ang pinto at lumabas ng tuwid ng likod, di lumilingon sa nakaraan. Naiwan si Brian nakatitig sa mga binunit na tseke sa lamesa habang ang kanyang dibdib unti-unting dinalaw na isang kakaiba at malamig na takot na hindi niya maipaliwanag. Umalis si Rose patungong Canada kasama ng kanyang mga kapatid. Di niya ginalaw kahit isang siko mula sa yaman ng mga Del Carmen. Ginamit niyang sarili niyang maliit na ipon mula sa mga taong nagtatrabaho bilang nurse at ang tulong mula sa isang totoong kaibigan sa ospital na lihim na naawa sa kanyang kalagayan. Lumipad siya palayo, dala ang kanyang pamilya ngunit iniwan ang kanyang puso sa silid kung saan una niyang narinig ang iyak ng kanyang anak. Salamat. Sa Pilipinas, naiwan si Brian kasama si Katrina at ang sanggol na si Liam. Ngayong wala na si Rose, inaasahan ni Brian na makukuha niya ng perpektong buhay na matagal na niyang hinahangad. Ngunit ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagising ng mga taong bulag. Sa bawat pag-uwi ni Brian sa penthouse pagkatapos ng operasyon, napapansin niya ang nakabibinging katahimikan ng bahay. Wala nang amoy ng masarap na saing at ulam na sumasalubong sa kanya. Wala nang malinis na sala na may maayos na mga unan, ngunit ang higit sa lahat sa tuwing papasok siya sa master's bedroom, ang pamilyar na bango ng simpleng pulbos ni Rose ang tila humahaplo sa kanyang pang-amoy. Isang gabi, habang wala si Katrina dahil sa isang marangyang fashion party, narinig ni Brian ang matinding iyak ni Liam mula sa nursery room. Pumasok siya at nakita ang personal na yaya ng bata na natataranta habang nag-aayos ng mga gatas. Nasaan si Katrina? Bakit hinahayaan niyang umiyak ng ganyan ng bata? Seryoso at may halong inis na tanong ni Brian. Sir, si Ma'am Katrina po, kanina pa pong hapon umalis kasama ng kaibigan niya. Takot na sagot ng yaya, hindi makatingin ng diretsyo. Sabi niya po, naiirita siya sa iyak ng bata. Masakit daw po sa ulo. At wag daw po muna siyang istorbohin dahil stress daw po siya sa darating na kasal ninyo. Napakunot ang noo ni Brian. Lumapit siya sa kuna at dahan-dahan binuhat ang 3 buwang gulang na si Liam. Hawak niya ang bata. Napansin niya ang isang lumang notebook na may kupas na babalat na nakasipit sa ilalim ng kotso ng kuna. Isang lumang diary na pagmamay-ari ni Rose na naiwan nito sa tinde ng pagmamadali nung gabi ng panganganak. Pinasa muna ni Brian ang bata sa yaya at naupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang binuksan ang notebook at ang bawat pahina ay naglalaman ng pamilyar at maayos na sulat, kamay ni Rose na may patak ng tuyong luha sa papel. Araw ng kasal natin ngayon, Doc. Alam kong galit ka sa akin dahil tingin mo mukha kong pera na ginamit ang sakit ng kapatid ko para maitali ka. Pero ang totoo, matagal na kitang mahal. Mula pa numang araw na nakikita kitang nagpapakapagod mag-opera sa mga mahihirap na pasyente. Kaya ko ibigay lahat sa iyo kahit walang kapalit. Sana lang kahit konting tingin makita mo ko bilang tao. Mabilis nilapitan ni Brian ang susunod na pahina. At ang kanyang puso ay nagsimulang pumukpok ng marahas. Nasaktan ako ngayon ni Katrina sa ospital. Tinapon niyang mainit na kape sa braso ko. Ang hapdi ng balat ko, Brian, pero mas masakit nang dumating ka at di mo ako pinaniwalaan. Anak natin ang pinoprotektahan ko kaya hindi ako lumaban. Hindi ang sarili ko. Bakit pa pagdating sa kanya palagi akong masama sa mga mata mo? At sa huling pahina, ilang araw bago to persahang nanganak. Kung sakaling di ko kayanin ng panganganak dahil madalas sumakit ang puson ko, pakiusap Brian, mahalin mo si Liam.
Huwag mo siyang hahayaang lumaki na walang pag-ibig gaya ng naranasan ko sa ampunan. Alagaan mo siya at gusto ko lang malaman mo, mahal na mahal kita, Brian. Kahit sa huling hininga ko, ikaw lang. Parang gumuho ang buong mundo ni Brian. Ang notebook dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay patungo sa sahig. Ang bawat salita ni Rose ay parang isang matalim na kidlat na tumama sa kanyang budhi. Ang babaeng buong puso siyang minahal ng walang hinihinging kapalit. Ang babaeng nagtiis ng bawat latay ng kahihiyan at sakit para lang sa kanyang anak at sa kapatid nito ay binaliwala niya. Inabuso at tinaboy para sa isang babaeng walang pakialam sa sarili nitong dugo at laman. Eksaktong bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok si Katrina, pasuray-suray dahil sa kalasingan. May dalang mga mamahaling shopping bags mula sa credit card na binigay ni Brian. "Oh, Brian, you're home early, babe." Malanding saad ni Katrina habang papalapit sa kanya. "Look at what I bought for our wedding. Ang ganda ng design." "Palabas," malumig na saad ni Brian. Ang kanyang boses may dalang panginginig ng matinding galit at pagsisisi. "What? Ano sabi mo, babe?" "Ang sabi ko, lumayas ka sa bahay ko, Katrina." Biglang tumayo si Brian at marahas na sinigaw ang kanyang galit. Ang mga matay namumula at may mga luhang tuluyan ng dumanas sa kanyang mga pisngi. "Alam ko ng lahat. Alam ko kung paano mo nilasan ang utak ko. Alam ko kung paano mo sinaktan si Rose. Tapos na tayo, walang kasalang mangyayari. Hindi ka na makakatapak sa buhay ko at sa buhay ng anak ko." Inatid ni Brian ang umiiyak at nagwawalang si Katrina sa labas ng pinto sa tulong ng mga security guard. Nang magsara ang pinto, napasandal si Brian doon at dahan-dahang napaupo sa sahig. Niyakap niya ang kanyang ulo habang humihikbi ng malakas. Isang pag-iyak na isang lalaking huli na ng matuklasan ng halaga ng hiyas na kanyang itinapon sa kawalan. Pagkalipas ng 5 taon. Sa isang sikat at malawak na children's park sa Toronto, Canada, masayang nagtatakbo ang isang 5 taong gulang na batang lalaki. May hawak tong kulay pulang lobo habang sumasabay sa ihip ng tagsibol. Ang bata ay walang iba kundi si Liam. Malusog, mabilis ang isip at may mga mata na tila kopya ng mga mata ng kanyang ina. Malaki na ang pinagbago ni Dr. Dexter Brian Del Carmen. 2 taon matapos umalis si Rose, tuluyan na ng iniwan ng pamamahala at karangyaan ng St. Jude Memorial Hospital sa Pilipinas sa kanyang pinagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo. Pinili niyang iwan lahat ng ari-arian at lumipat sa Canada kasama si Liam. Sa loob ng 5 taon, pinalaki niya ang bata ng may buong pagmamahal, ngunit walang araw na hindi niya dinalaw ang pagsisisi. Gabi-gabi siyang humingi ng tawad sa kawalan. Umaasa na balang araw makita't mayakap muli ang tayong babaeng nagturo sa kanya anong tunay na kahulugan ng sakripisyo. "Daddy, look! My balloon is flying so high!" Masayang sigaw ng 5 taong gulang na si Liam habang patakbong lumapit kay Brian upang magpatuyo ng pawis. "Be careful, Liam. Huwag mong bibitawan ang tali." Nakangiting saad ni Brian habang lumuluhod upang punasan ang likod ng anak gamit ang isang bimpo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng katandaan at lungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lambing para sa bata. Biglang umihip ang isang malakas na hangin sa gitna ng parke. Sa kasamang palad, nadulas ang maliit na tali sa mga daliri ni Liam at ang pulang lobo ay mabilis sa tinangay ng hangin patungo sa isang bench sa ilalim ng puno ng maple, di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Ang lobo sumabit sa braso ng isang babaeng tahimik na nakaupo doon. Nakasuot na isang simpleng beige trench coat at seryosong nagbabasa ng isang medikal na libro. Nakuha ng babae ang lobo. Dahan-dahan itong sinara ang libro, inayos ang kanyang buhok, at tumayo upang iabot ang lobo sa batang papalapit. Humarap to sa direksyon ni Brian at Liam. Napatigil ang mundo ni Brian. Ang kanyang puso tila binitawan mula sa napakataas na lugar at nakalimutang tumibok. Ang mukha na gabi-gabi niyang nakikita sa kanyang mga panaginip. Ang mukha na palagi niyang hinihinga ng tawad sa bawat pagbatak ng kanyang luha ay nasa harap niya ngayon. Si Mary Rose. Mukha na tong malusog, may kulay ang mga pisngi at ang mga matang dati hungkag at puno ng pait ay napalitan na ngayon ng kapayapaan at kapanatagan ng isang ganap na head nurse sa isang sikat na ospital sa Toronto. "Mommy?" Biglang saad ng maliit na si Liam sa tabi ni Brian.
Kahit kailan hindi nakita ni Liam si Rose ng personal mula nung sanggol siya, ngunit gabi-gabi bago matulog, palaging pinapakita ni Brian ang nag-iisang larawan ni Rose sa anak at sinasabi nito, "She is the bravest woman in the world, Liam. She gave her life to you. And she loves you more than anything." Dahil doon, kabisadong-kabisado ng batang mukha ng kanyang ina. Dahan-dahan, lumapit si Rose sa kinaroroonan nila, hawak ang pulang lobo. Nang makalapit siya, tuluyan ang umagos sa mga luha sa kanyang mga mata. Nang makita ng malapitan ang mukha ni Liam, lumuhod si Rose sa damuhan. Walang pakialam kung marumihan ang kanyang damit at binuka ang kanyang mga bisig. "Liam, ang anak ko!" Pabulong at nanginginig na saad ni Rose. Di nagatubili ang bata. Patakbong sumugod si Liam at mahigpit na yumakap sa leeg ng kanyang ina. Doon, sa gitna ng parke, muling naramdaman ni Rose ang tibok ng puso ng sanggol na 7 buwan niyang inalagaan sa loob ng kanyang sinapupunan. Humikbi siya ng malalim, hinahalikan ng buhok at pisngi ng anak. Matapos ang ilang minutong yakapan, dahan-dahan, tumayo si Rose habang hawak ang maliit na kamay ni Liam. Binaling niya ang tingin kay Brian. Nakatayo ang doktor sa harap niya, walang kibo, habang ang mga luhay patuloy na dumarating mula sa kanyang mga mata. Ang lalaking dati napakatayog, napaka mapagmataas at walang pakialam sa kanyang nararamdaman, ngayon mukhang isang taong handang ibigay lahat para lang sa isang pagkakataon. "Rose," nanginginig ang bariton ng boses ni Brian. "Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng pait, dusa, at laso na binigay ko sa buhay mo na nasa Pilipinas tayo. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo at hindi ko hinihiling na balikan mo ko agad o patawarin mo ko ngayon din." Humakbang ng isang maliit na basulong si Brian, ang kanyang mga kamay nakikiusap. "Pero pakiusap, Rose. Hayaan mo kong manatili dito sa Canada. Hayaan mo kong patunayan sa'yo araw-araw na ang lalaking nasa harap mo ngayon ay hindi ng demonyong nakatali sa kontrata. Handa akong ibigay ang pangalan ko, ang buhay ko at ang lahat ng pag-ibig na natitira sa puso ko para lang sa iyo at sa anak natin." Tumingin si Rose sa langit. Pinanood ang unti-unting paglipas ng mga ulap ng nakaraan. Pagkatapos ay tiningnan niya si Liam na masayang nakahawak sa kanyang kaliwang kamay. At sa huli, binalik niyang tingin sa mga mata ni Brian na puno ng tapat at pagsisisi. Ang mga sugat ng nakaraan ay malalim. Ang latay ng pang-aabuso at muling pagbibintang ni Brian at Katrina ay hindi lang basta-basta mabubura sa isang hapon lang. Ngunit sa pagtapak niya sa Canada, natutunan ni Rose na ang paghilom ay hindi nangyayari sa pagtatanim ng galit, kundi sa pagtanggap sa bagong simula. Isang banayad at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rose. Ang unang ngiting binigay niya kay Brian pagkatapos ng maraming taon. "Matagal na kitang pinatawad, Brian." Mahinahong saad ni Rose, ang boses ay puno ng kapanatagan. "Para sa anak natin at para sa ating tatlo, bigyan natin ang bawat isa ng pagkakataon na magsimulang muli sa tamang paraan." Ibinaba ni Brian ang kanyang ulo at isang luha ng labis na pasasalamat ang pumatak sa damuhan. Lumapit siya, marahang hinawakan ang kabilang kamay ni Rose kasama ng kamay ni Liam sa gitna. Sa ilalim ng sumisikat na araw, sa banyagang lupain ng Toronto, ang malamig at malupit na kontrata ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw at napunit. Wala ng asawa sa dilim at wala ng incubator. Ang totoong kwento ng kanilang pamilya at pag-ibig na binuo mula sa abo ng sakripisyo ay dahan-dahan at marangal na nagsisimula. 1 taon matapos ang pagtatagpo sa Toronto, ang umaga sa pamilyang Del Carmen ay hindi na tulad ng dati na balot at lamig ng pait. Sa loob ng isang simple, ngunit napakagandang bahay sa labas ng lungsod ng Toronto, ay amoy ng bagong lutong sinangag, pritong itlog at sariwang kape ang humahalimuyak sa langit. Isang pares ng matitipunong braso, ang marahang pumulupot sa kanyang bewang mula sa likuran. Naramdaman ni Rose ang mainit na dampe ng halik ni Brian sa kanyang balikat. "Good morning, my wife?" bulong ni Brian. Ang boses ay malalim, ngunit puno ng lambing. Ang boses na malayong-malayo sa malamig at mapagmataas na doktor na nakilala ni Rose sa 6 na taon nang nakakalipas sa Pilipinas.
Naitaas ni Rose ang kanyang balikat at mahinang natawa. Good morning. Umayos ka nga, Brian. Baka makita tayo ni Liam. At dalian mo na dyan, baka mahuli tayo sa eskwelahan at sa klinik mo. Mabilis na bumitaw si Brian. Ngunit, bago tuluyang lumayo ay hawakan muna nito ang kamay ng asawa upang mag-iwan ng isa pang mabilis na halik sa palad nito. Si Brian, na nagtatrabaho na ngayon bilang isang pangkalahatang manggagamot sa isang lokal na komunidad sa Toronto. Di niya hinahangad ang malaking kapangyarihan o ang pagiging may-ari ng ospital. Sapat na sa kanya magsilbi sa mga tao at makauwi ng maaga araw-araw para sa kanyang pamilya. Daddy, Mommy, look at my drawing! Patakbong pumasok sa kusina ang 6 na taong gulang na si Liam. Bitbit na isang piraso ng papel kung saan nakaguhit ang 3 tao na may hawak ng pulang lobo sa ilalim ng isang malaking puno. Sa itaas ng drawing may nakasulat na My Family. Lumuhod si Brian upang pantayin ang anak. Kinuha niya ang drawing at tinaplos ang buhok ni Liam. Napakaganda nito, Liam. Sino tong magandang babae sa gitna? Si Mommy po, dahil si Mommy ang pinakamagandang nurse sa buong mundo. Masaya ang sagot ng bata. Agad naman na napatawa kay Rose. At si Daddy? Tanong muli ni Brian umaasa sa magandang sagot. Si Daddy po ang tagabitbit ng bag ni Mommy. Biro ni Liam, dahilan upang mapatawa na malakas si Rose habang napakamot naman sa ulo si Brian. Aba, marunong ka na rin magbiro ngayon ah. Halika nga rito. Nagsimulang kilitiin ni Brian ang anak na nagdulot ng malakas na tawanan at hiyawan sa loob ng kusina. Pinanood ni Rose ang mag-ama. Sa bawat tawa ni Liam at sa bawat ngiti ni Brian, unti-unting nabubura ang mga multo ng nakaraan. Ang kwarto na dati puno ng iyak ng sanggol na pinagkaitan ng ina ay napalitan na ngayon ng walang katapusan na ligaya. Matapos ihatid si Liam sa paaralan, nagpa siyang maglakad-lakad sina Brian at Rose sa pamilyar na parke kung saan sila muling pinagtagpo ng tadhana. Malamig ang simoy ng hangin. Ngunit ang kanilang mga kamay na magkahawak ay nagbibigay ng sapat na init sa isa't isa. Naupo sila sa parehong bench sa ilalim ng puno ng maple. Sandaling natahimik ang paligid, ninanamnam ang kapayapaan ng sandali. Rose, basag ni Brian sa katahimikan habang marahang hinahaplos ang singsing sa daliri ng asawa. Ang singsing na bigay niya nung kasal silang muli sa isang simple ngunit totoong seremonya dito sa Canada. Lumingon si Rose, nakangiti. Minsan, kapag nag-iisa ako, naisip ko pa rin, paano kita nasaktan noon? Seryosong saad ni Brian, may bakas pa rin ang kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Gusto ko lang magpasalamat ulit. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Salamat dahil inayaan mo akong patunayan na kaya ko maging lalaki para sa'yo. Humarap si Rose kay Brian. Tinaas ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng asawa. Pinapawi ang anumang bigat na natitira sa puso nito. Brian, ang nakaraan ay tapos na. Ang mga sugat noon naging marka na lamang ng ating katatagan ngayon. Mahinahong saad ni Rose. Kung di natin dinaanan ng dilim na yon, baka hindi natin natutunang pahalagahan ang liwanag na meron tayo ngayon. Ang mahalaga, narito tayo, magkakasama at tunay na nagmamahalan. Nilapit ni Brian ang kanyang mukha at masuyong dinampi ang kanyang mga labi sa labi ni Rose. Isang halik na walang dalang takot, walang dalang transaksyon at walang dalang pag-aalinlangan. Isang halik ng 2 taong natutong bumangon mula sa sarili nilang pagkakamali. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, may kinuha si Brian mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at bagong notebook na may magandang pabalat. Binigay niya to kay Rose. Ano to? Nagtatakang tanong ni Rose habang binubuksan ang unang pahina. Sa unang pahina nakasulat ang sulat kamay ni Brian. Kasunduan ng walang katapusang pag-ibig. 1. Si Brian Del Carmen ay nangangakong mamahalin, iingatan at ipagtatanggol si Mary Rose Perez Del Carmen sa bawat segundo ng kanyang buhay. 2. Walang katapusan ng kontratang ito. Hindi ito matatapos sa loob ng 1 taon kundi magpapatuloy hanggang sa huling hininga. 3. Ang tanging kabayaran ay ang ngiti at ang kaligayahan ng pamilyang to. Napaiyak si Rose ngunit sa pagkakataong to, ito'y luha ng labis na kagalakan. Sinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Brian habang pinapanood ang mga dahon ng maple na sumasayaw sa hangin.
Ang kwentong nagsimula sa isang malupit na transaksyon sa dilim ay tuluyan ng nagtapos. At sa bagong pahina ng kanilang buhay, wala nang anino, wala nang iyak sa uniforme, tanging ang pag-ibig na dumaan sa apoy. Ngunit lumabas na mas matatag, mas malinis at panghabang buhay. At dito po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sa ngalan po ng ating mahusay na story creator na si Boss Rainiel at ng buong pamilya ng Ayesha TV, lubos po ang aming pasasalamat. Saan man po kayong panig ng mundo naroon mula rito sa Pilipinas hanggat sa iba't ibang bansa, lalo na sa ating minamahal at masisipag na mga OFW, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala at patuloy na suporta sa aking munting channel. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Isang paalala rin po mula kay Boss Rainiel para sa ating lahat. Mag-iingat po kayong lahat palagi at ngayong panahon ng tag-init, pakiusap na alagaan ang inyong mga sarili. Uminom ng maraming tubig, iwasan ang labis na init, huwag kalimutang magpahinga. Napakahalaga po ng inyong kalusugan para sa amin at para sa inyong mga pamilya. Muli, ito po ang inyong naging tagapagsalaysay si Miss Sandra. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na mga kapanapanabik na kwento dito lang sa Ayesha TV. Pagpalain po kayo ng buong may kapal.